Hello everybody, it's Martin again here. Just wanted to share a story with you. Martin Nievera, ikinwento kung paano nawala ang halos $3,000 at mga credit card matapos maiwan ang bag sa eroplano. Ibinahagi ni Concert King Martin Nievera ang buong detalye ng hindi niya malilimutang karanasan matapos niyang maiwan ang kanyang bag sa loob ng eroplano, na nauwi sa pagkawala ng halos $3,000 United States dollars cash at lahat ng kanyang credit cards. Sa kanyang mahabang social media post, ikinwento ni Martin na sakay siya ng isang JetBlue flight mula Las Vegas patungong Fort Lauderdale nang mapansin niyang naiwan niya ang kanyang bag sa ilalim ng upuan sa harapan niya. Ilang minuto lamang umano matapos siyang makalabas sa security area ay agad niyang napagtanto ang nangyari, kaya dali-dali siyang nagtungo sa baggage counter upang mag-report sa nawawalang bag. Gayunman, sinabi niyang hindi na siya pinayagang bumalik sa eroplano. Sa halip, pinayuhan siyang mag-file na lamang ng report at hintayin ang tawag ng airline kung sakaling matagpuan ang kanyang bag kinabukasan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga empleyado. Ayon kay Martin, may nakalagay na tracking device sa kanyang wallet na gumagana tulad ng AirTag. Dahil dito, nakita nilang hindi gumalaw ang bag buong magdamag. Kinaumagahan, napansin nilang nailipat ito sa isang security area ng airport, kaya nagpasya silang bumalik upang kunin ito. Ayon pa sa singer, wala ni isang tawag ang kanyang natanggap mula sa airline upang ipaalam na nakita na ang kanyang bag. Dahil dito, sila na mismo ang nagkusang bumalik sa paliparan kahit wala pang 24 na oras ang nakalipas mula nang maiwan niya ito. Pagdating nila sa parehong baggage counter, sinabi ni Martin na nakilala pa siya ng mga staff dahil sa kanyang nag-aalalang mukha noong una siyang nag-report. Hiniling sa kanya na ilarawan ang kanyang bag. "I told them it's a black bag with a black labubo toy on it." Ayon kay Martin, sabay-sabay umanong sinabi ng tatlong empleyado na wala silang nakitang ganoong bag. Isa sa kanila ang nagtungo sa likod upang tingnan kung naroon ito. Habang naghahanap ang empleyado, pinatunog ni na Martin ang tracking device gamit ang kanilang cellphone. Now they all can hear that my bag was right there all along. Dahil dito, hindi napigil ang magtanong si Martin kung alam na ba talaga ng mga ito kung nasaan ang kanyang bag. Or did they already know all this time? I really can't accuse and I won't. Ngunit mas lalo pa siyang nabigla nang mabuksan niya ang bag. Wala na umano ang lahat ng kanyang credit cards at maging ang cash na tinatayang halos $3,000 United States dollars na nasa kanyang wallet. Nang tanungin niya ang mga staff kung bakit nawawala ang mga ito, sinabi umano sa kanya na pulisya raw nilang sirain ang mga credit card at kunin ang cash, na ibabalik na lamang sa may-ari sa pamamagitan ng tseke. Laking pagtataka ni Martin sa paliwanag na ito. "Why didn't they tell me this before I checked my bag? They should have told me all of this before I realized my cards and cash were gone, because now I am thinking the worst." Mas ikinadismaya pa niya ang sumunod na pangyayari. Hanggang sa oras na isinulat niya ang kanyang post, wala pa rin umano siyang natatanggap na anumang tawag o update tungkol sa tseke na ipinangakong ipapalit sa perang nawala. Nang magsagawa siya ng sariling pagsasaliksik tungkol sa pulisya ng airline, nadiskubre niyang ang pagkuha ng cash at pagsira ng credit cards ay ginagawa lamang kapag hindi nakukuha ng may-ari ang nawawalang gamit sa loob ng 30 araw. Sa kanyang kaso, iginiit ni Martin na wala pang 24 na oras mula nang maiwan niya ang bag ay bumalik na siya agad sa airport upang kunin ito. "When I went online to see the rules, they shred credit cards and take the cash if you don't pick up the lost item after 30 days. I was there not even 24. Marami sa kanyang followers ang nagpahayag ng pagkabahala at simpatiya matapos mabasa ang kanyang kwento. Umaasa rin ang ilan na mabibigyan ng malinaw na paliwanag ang insidente at maibalik ang perang nawala. But here's the story. I'm on the plane coming to Florida to see my sister because there's a new baby born. My niece just gave birth. Anyway, that's not the story. The story is, upon descending in our flight, as Alex Ayala was ascending in her amazing play on the court, I saw it was 5-3. The sets were 5-3, and it was getting really exciting, right? And as we were descending, and as she was ascending, all the television sets on the plane went off, all died. So I'm freaking out, right? So I rush out of the plane as quick as I can so I can catch the final part
of her victory in the airport, and I forget my bag. My bag with my money, credit cards, my passport. Everything's left in the plane. I'm so glad that you won, Alex, but just want you to know what I had to go through to get this bag back. And this labubu. There's labubu. There's the. I got the bag back the final day, but they took all my cash, they took all my credit cards. That's not even the story. The story is I was so excited and so eager to see our champion win that I lost my bag. Thanks, Alex. Congratulations. You are a true hero. I know you didn't make it all the way, but we're cheering for you. We love you, Alex. I'm your fan.